Breaking news mga kababayan, tila hindi nasindak sa banta ni Donald Trump. Mga Kristiyano, dinudukot na sa Nigeria. Pero bago po natin umpisahan, baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed. Nag-umpisa ang lahat sa isang payak at pangkaraniwang pagtitipon sa loob ng simbahang ito. May mga nakaluhod na taimtim na nagdarasal, may mga nakataas ang kamay habang sabay-sabay na umaawit ng pagpuri, at may mga batang nakaupo sa gilid, tahimik na nagmamasid. Isang mahinahong Martes ng gabi sa isang maliit at tahimik na bayan sa Kwara State, Nigeria. Ang ilaw sa loob ng kapilya ay maliwanag pero banayad. Magbibigay liwanag sa bawat mukha na nakatuon sa panalangin at pag-asa. Walang kakaiba, walang bakas ng panganib, tanging tinig lamang ng panalangin at awit ng pagpuri ang umuukit sa gabi. Hanggang sa isang iglap ay bumaligtad ang lahat. Isang malakas at matalim na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas. Kasunod ang isa pa at isa pa, sunod-sunod, mabilis at nakakabingi. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dating banal at tahimik na lugar ay napuno ng takot, sigawan at pagkalito. Ang mga tao ay nagsipagtago, nagyakapan, nagsipagtakbuhan, habang ang mga armadong lalaki ay mabilis na sumugod papasok, walang awa, walang pakundangan, at walang sinasanto. Sa loob lamang ng ilang segundo, hindi na makakilos ang lahat, nagulat, naguguluhan, hindi makakilos, pero dahil sa sobrang takot na sumunod, nagkanya-kanya na silang takbuhan. May nagtago sa likod ng upuan, may nagmamadaling pumasok sa vestry, may bumuhat sa mga bata, at ang iba ay wala nang nagawa kundi tumakbo na lamang. At sa gitna ng magulong tagpong ito, pumasok ang mga lalaking armado at pinagkukuha ang lahat ng mga gamit na iniwan ng mga nagsimba. Pagdating ng mga pulis, 2 ang kumpirmadong patay at ilang tao kasama ng pastor ng simbahan ang dinukot ng mga armado. Tumagal lamang ng ilang minuto ang pag-atake, pero ang takot ay lumaganap hanggang sa maliliit na simbahan sa buong bayan. Batay sa pinakahuling report tungkol sa insidenteng ito, humihingi daw ng 100 million Nigerian naira o katumbas ng $69,000 kada tao ang mga bandido. Pero isang araw bago nito, isa pang malagim na pangyayari din ang naganap. 25 babaeng mag-aaral ang dinukot sa isang paaralan sa Kebbi State. Binaril pa ang vice principal sa sarili niyang bahay bago tumalon ang mga armadong lalaki sa bakod ng paaralan. Sa pilitan nilang dinala ang mga babae sa kagubatan. May isang nakatakas, pero hanggang ngayon wala pang balita sa kanyang mga kasama. At noong araw ng Biyernes, November 22, hindi naman bababa sa 315 estudyante ang dinukot na naman at itinuturing ngayon na pinakamalaking mass kidnapping sa Nigeria. Ang mga biktimang ito ay binubuo ng 303 estudyante kasama ng 12 guro ng St. Mary's Catholic School, isang katolikong paaralan sa northwestern part ng Niger State. Inatake daw ang paaralan madaling araw ng Biyernes sa pagitan ng 1:00 hanggang 3:00. Kinumpirma ng Christian Association of Nigeria na umaabot sa 315 katao ang dinala ng mga bandido. Ang St. Mary's Catholic School ang pinakamalaking eskwelahan sa lugar na yon. Meron itong elementary at secondary students, mga batang nag-iedad sa 6 hanggang 11 taong gulang sa elementary at 11 hanggang 17 sa high school. Naging madaling target ang eskwelahang ito dahil nasa gitna ito ng liblib na lugar kung saan napakababa ng proteksyon dahil walang presensya ng militar o anumang security agency doon. Dahil dito, nagdesisyon na ang lokal na pamahalaan na isara muna ang lahat ng mga paaralan sa Niger State sa walang takdang panahon kung hanggang kailan.
Ang St. Mary's ay ang ikalawang paaralan sa Nigeria na inatake ngayong linggo. Nananawagan na ang publiko sa lahat ng mga security agencies, civil society organizations, labor groups at mga pari at pastor na ituon ang kanilang pansin sa pag-rescue sa mga bata. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malaking problemang pangseguridad na kinakaharap ngayon ng bansang Nigeria. Ayon sa mga ulat, 857 katao na ang dinukot sa loob pa lamang ng unang bahagi ng taon. May mga batang dinukot mula sa mga paaralan, mga mananampalatayang dinukot mula sa simbahan at mga pamilyang araw-araw na lang ay nabubuhay sa takot. Takot na hatid ng iba't ibang grupo na naghahasik ng lagim sa iba't ibang panig ng Nigeria. Sa northeastern part ng Nigeria, naroon ang mga jihadist insurgents. Sa northwest, gumagala naman ang mga armadong kriminal na grupo sa mga kagubatan. At sa central region, madalas naman ang matinding sagupaan ng mga nag-aalaga ng hayop at ng mga magsasaka. Magkaiba ang motibo, magkakaiba ng grupo, pero iisa ang nagiging resulta, kung hindi patayan, paglikas ng mga tao at takot. At ngayon, hirap na ang security system ng gobyerno ng Nigeria. Maging ang international community ay nag-aalala na sa sitwasyon ng Nigeria. Kung matatandaan ninyo, nagsalita si Trump noong isang linggo at nagbanta ng military action kung hindi daw magagawa ng paraan ng gobyerno na pigilan ang mga Islamic jihadist na inakusahan niyang promotor ng mga karahasang ito. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. The Nigerian government better move fast before it's too late. If they don't, there's going to be hell to pay. Pero itinanggi itong lahat ng Nigeria at sinabing hindi lang naman daw Kristiyano ang biktima dito, kundi pati mga Muslim din. Pero ayon kay US Ambassador to the United Nations Mike Waltz, target daw talaga sa Nigeria ang mga simbahang Kristiyano. Mapapari o pastor ay pinapatay. Walang tigil na karahasan na kahit ang sikat na American artist na si Nicki Minaj ay nakapagsalita na tungkol dito. Faith is under attack in way too many places. In Nigeria, Christians are being targeted, driven from their homes, and killed. Churches have been burned. Families have been torn apart, and entire communities live in fear constantly, simply because of how they pray. Sadly, this problem is not only a growing problem in Nigeria, but also in so many other countries across the world, and it demands urgent action. And I want to be clear. Protecting Christians in Nigeria is not about taking sides or dividing people. It is about uniting humanity. Nigeria is a beautiful nation with deep faith traditions and lots of beautiful barbs that I can't wait to see. Pinuna din ng Amnesty International ang gobyerno ng Nigeria at sinabing dahil sa kabiguan nila na panatilihin ang seguridad sa bansa kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa Vatican City, nanawagan na rin si Pope Leo ng isang panalangin para sa mabilis na pagpapalaya sa mga estudyante at mga guro. Ayon sa Papa sa Roma, labis daw siyang nasasaktan sa mga kabataan at sa mga pamilya ng mga ito na sobrang naaapektuhan sa nangyari. Dahil dito, nanawagan na siya sa mga otoridad na kumilos ng mabilis at epektibo. Dahil sa matitinding pressure na ito, mabilis na umaksyon ang pamahalaan ng Nigeria at pinapunta nito ang Chief of Staff ng Army sa Kebbi Region para pangunahan ang rescue mission sa 23 mga estudyanteng babae na hawak pa ng mga kidnappers hanggang ngayon. Ipinagpaliban na rin ng Pangulo ng Nigeria ang lahat ng kanyang overseas trips, kasama na ang nakatakda sana niyang pagdalo sa ginaganap na G20 Summit sa Johannesburg, South Africa. Yan ay para bigyang pansin ang lumalalang krisis sa kanyang bansa. Nasa US naman ngayon ang head ng National Security ng Nigeria at nakikipagpulong kay US War Secretary Pete Hegseth
para pag-usapan ang posibleng tulong na maibibigay ng Estados Unidos sa pagsugpo ng mga karahasang ito sa kanilang bansa. Bagaman ang mga grupong Boko Haram at Islamic State West Africa Province ang pinaniniwalaang nasa likod ng halos karamihan sa ganitong gawain, mga armadong raiders o bandido daw na humihingi ng ransom ang mas pinaniniwalaang involved ngayon sa mga kasong ito, kahit wala pang formal na umaako sa mga pagdukot. Pero tila pare-pareho ang pattern. Sasalakay, magpapaputok para takutin ang mga tao at bigla na lang maglalaho sa pinakamalapit na gubat. Sa ngayon, 50 bata ang maswerteng nakatakas mula sa kamay ng mga nangidnap sa St. Mary's Catholic School sa Niger State at nananatili pa ring nakasara ang nasa 50 paaralan sa buong bansa. Ramdam na ramdam ang tensyon, hindi lamang sa mga Christian schools, kundi halos sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Kabadong nakaabang ang mga magulang sa labas ng paaralan para sunduin ang kanilang mga anak. At ilan sa mga magulang na ito ay hindi daw kumbinsido sa aksyon na ginagawa ng kanilang gobyerno. Walang ginagawang kahit ano ang gobyerno. Hindi sapat. Para sa akin, wala silang silbi. Hindi ko alam kung bakit ganito ang gobyerno ng Nigeria. Sapat naman ang manpower, pero bakit kulang ang seguridad sa aming mga anak? Sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na araw, mahigit 500 katao na ang nadukot. Walang ginagawa ang gobyerno tungkol dito. Nakikita na natin kung paanong dukutin ang ating mga kababaihan. Ninanakawan dito mismo sa bansa na tinatawag nating higante ng Afrika. Sobrang pangit. At itong gobyernong ito, wala itong ginagawang kahit ano sa mga nangyayari. Sumagot naman dito ang local governor ng Niger State at sinabing hindi ito ang panahon para magsisihan o magturuan. Mas mahalagaan niya na magtulungan ang lahat ng mga sektor para mailigtas ang mga bata. Pwede pa sanang maiwasan ang insidenteng ito, pero hindi ito ang panahon para magsisihan. Ang ating misyon ngayon ay tingnan kung paano natin sasagipin ang mga batang ito, 10 ng lahat ng mga dinukot sa insidenteng iyon. Dahil dito, nananawagan kami sa lahat ng mga security agencies, civil society organization, organized labor, at mga klero na ituon ang kanilang pansin sa pagsagip sa mga batang ito. Kaugnay pa rin ng balitang ito, sinabi naman ng Memory TV na hindi lamang sa Nigeria laganap ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Nakakita din sila ng mga ganitong gawain sa mga bansang Congo, African Sahel at Mozambique. Ginagamit daw ng mga Islamic jihadist ang mga Kristiyano para ipakita ang kanilang isinusulong na ideolohiya at kampanyang militar. Sa katunayan, inako ng grupong ISIS sa Central African Republic, Mozambique at West Africa ang pagpatay sa 33 Kristiyano kung saan 3 sa mga ito ang pinugutan daw nila ng ulo. 150 bahay naman daw ang sinunog nila. Malawak na ang operasyon ng grupong ito at tila huli na ang pamahalaan para mapigilan sila. Nakaabot na rin daw ang isyong ito sa iba't ibang grupo gaya ng UN, African Union at sa iba't ibang mga human rights group pero tila walang naging tugon. Mas may pakialam daw ang mga ito sa nangyayari sa Gaza kaysa sa malawakang pagpatay ng mga Kristiyano sa Afrika. Ayon pa sa report na nasagap ng Memory TV, gusto daw ng mga bandidong Islamikong grupo na ito na pagbayarin ng jizya o buwis ang mga Kristiyano at pilitin silang maging mga Muslim kung ayaw nilang maharap sa matinding parusa at panoorin habang nasusunog ang kanilang mga simbahan at bahay. Ayon pa sa isang poster na inilabas ng ISIS, kung nais ng mga Kristiyano sa Afrika na maging ligtas at makalayo sa siklo ng pagpatay, dapat nilang malaman na ang dalisay naming Islam ay nagbibigay sa kanila ng kalayaang pumili sa 3 pagpipilian. Una, ang tumanggap sa Islam at sa gayon ay magiging magkakapatid tayo sa pananampalataya na may parehong karapatan at tungkulin. Ikalawa, ang magbayad ng jizya ng may pagpapakumbaba at pagsuko, kapalit ng pag-iingat sa kanilang buhay at pananatiling ligtas sa kanilang mga nayon. At ikatlo, kapag tumanggi sila sa Islam at sa jizya, kamatayan at pagpapatalsik na matagal na nilang nararanasan
at pinagdaraanan. Sa kabila ng paulit-ulit na pang-aabuso, massacre at mass kidnapping, patuloy na iginigiit ng pamahalaan ng Nigeria na ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang protektahan ang mga sibilyan, Kristiyano man o Muslim. Nagpadala na daw ito ng karagdagang puwersang militar sa mga hangganan. Naglunsad ng intelligence operation sa mga liblib na kagubatan kung saan pinaniniwala ang itinatago ang mga bihag. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga karatig bansa upang pigilan ang paglaganap ng mga armadong grupo sa iba pang rehiyon ng West at Central Africa. Pero marami ang nagsasabing huli na daw ang lahat. Lumakas ang loob ng mga bandido, nagiging mas organisado ang kanilang galaw at lumalawak pa ang kanilang operasyon mula sa mga paaralan at simbahan hanggang sa maliliit na baryo na dati hindi napapansin sa mapa. Sa bawat araw na lumilipas, may mga batang hindi nakakauwi, may mga pamilya na unti-unting nawawalan ng pag-asa, at may mga komunidad na pinipiling lumikas kaysa manatili sa sariling lupang sinilangan. Pero may nananatiling tanong, sapat ba ang aksyon ng gobyerno o kailangan na bang makialam ng international community? Ayon sa mga eksperto, kung hindi agad mapuputol ang siklo ng karahasan, kung hindi mapipigil ang pagpopondo, propaganda at paglaganap ng mga grupong gumagamit ng relihiyon bilang sandata, posibleng maging bagong sentro ang Afrika ng pinakamalalang humanitarian crisis sa ating dekada. Hindi lang ito simpleng kaguluhan, isa itong labang ideolohikal, pangrelihiyon at panlipunan. Para sa mga Kristiyano sa Nigeria at sa mas malawak na kontinente ng Afrika, hindi lamang daw kaligtasan ang ipinaglalaban, kundi ang karapatan nilang mabuhay ng may dignidad, pananampalataya at pag-asa. At sa gitna ng kadiliman, iisa lang ang kanilang panalangin, huwag ninyo kaming kalimutan.